Isang araw ng pagsubok at test of one's courage, June 5, 2014 sa Seattle. Isang gunman ang pumasok sa isang college campus, pumatay ng isang tao, habang sugatan naman ang dalawa pa. Pero ang kwento dito ay ang kabayanihan ng isang estudyante na humadlang sa kanya habang nagre-reload siya ng baril. Ang pangalan ng shooter, Aaron Ibarra, pero ang pangalan ng hero, John Mize. Kahit may dala pang baril at kutsilyo si Ibarra, hindi niya inakala na mapipigilan siya ni John Mize. Sa mga ganitong klase ng kwento ng school shooters, madalas akala nila kaya nilang takutin lahat, pero may mga taong hindi natatakot mag-stand up at lumaban. Sa videong ito ay tutunghayan natin ang school mass shooting na nangyari sa Amerika noong 2014. Bakit nagawa ng isang estudyante ang ganitong klaseng krimen at ano ang motibo niya para gawin ito? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Fast forward to May 7, 2019 sa STEM School Highlands Ranch sa Colorado. Dalawang shooters ang sumugod sa campus. Ang plano nila, isang masamang pag-atake. Pero mali sila. Hindi lahat ay basta-basta mananahimik. May mga estudyanteng handang lumaban. Ang gunman ay sina Devin Erickson at Alec McKinney. Si Erickson may dalang Glock 99mm semi-automatic pistol na kayang maglaman ng 15 bullets per magazine. Perfect weapon para sa malapitang putukan. Si McKinney naman may Winchester 12-gauge pump-action shotgun, isang baril na kayang magdulot ng matinding injury bawat bala. Armado sila ng maraming bala para siguraduhin na makakapaminsala sila ng husto. Ang plano nila, maghasik ng lagim at gumawa ng karumal-dumal na scene sa eskwela. Sa araw na yon, hindi alam ng kahit sino ang sakunang mangyayari. Habang naglalakad sa hallways ng school, may eerie makeup pa sa muka ang dalawang shooters. Hawak nila ang kanilang mga baril, handang umatake. Tatlong estudyante ang nagdesisyong hindi magpapasakop sa takot. Isa na dito ang 18-year-old na si Kendrick Castillo. Walang pagdadalawang isip, hinarap niya si Erickson at sinubukang kunin ang baril nito. Kahit alam niyang delikado, pinili niyang magpakabayani para protektahan ang mga kaklase niya. Sa kasamaang palad, binaril siya sa dibdib at agad na namatay. Pero ang ginawa niya, nagbigay ng pagkakataon para mapigilan ang shooter. Dahil sa tapang ni Kendrick, dalawa pang estudyante ang nagdesisyong lumaban, si Brendan Bialy at Joshua Jones. Si Bialy, isa sa mga pinaka-fit sa campus, matagal nang handa sa ganitong sitwasyon. Pangarap niyang maging US Marine, kaya ang mindset niya, hindi ko hahayaang takutin kami. Habang hawak pa rin ni Erickson ang baril, sinugod siya ni Bialy. Hindi siya natakot kahit alam niyang loaded pa ang baril ng shooter. Kasama niya si Jones na kahit alam ang panganib ay tumulong sa pag-neutralize kay Erickson. Sa kalagitnaan ng laban, dalawa ang tama ng bahala ni Jones. Isa sa balakang, isa sa binti, pero hindi siya umatras. Sa kabila ng matinding sakit, nagpatuloy siya sa laban. Hanggang sa tuluyan nilang na-disarm si Erickson at nasubdue ang shooter. Pagkatapos ng insidente, nasabi ni Jones na sobrang focused siya sa laban na hindi niya napansin agad na natamaan na siya ng bala. Ganito ang totoong kahulugan ng pagiging bayani, ang pagsugpo sa takot para protektahan ang iba. Buti na lang, dumating ang mga pulis ng tamang oras. Pero nagulat sila nang makita nila na sina Brendan Bialy at Joshua Jones ay na-apprehend na ang isa sa mga shooters. Sa kasamaang palad, ang insidente ay nag-iwan ng malagim na pagkawala. Ang 18-year-old na si Kendrick Castillo ay namatay. Ang buhay niya ay nawala ng dahil sa walang kwentang karahasan. Bukod pa dito, 8 pang estudyante ang sugatan. Ang ilan sa kanila ay may malubhang pinsala na mag-iiwan ng physical at emotional scar na dadalhin nila habang buhay. Sa ginawa ni Brendan Bialy, kinilala siya bilang isang bayani ng marami. Kabilang na ang US Marine Corps na humanga sa kanyang tapang para protektahan ang kanyang mga kaklase. Ito ay mga pangalan na dapat alalahanin magpakailanman.
Tulad ni John Mace, isang 22-year-old na walang pag-aalinlangan na sumugod laban sa isang school shooter. Nakapaalang, ginamit ang pepper spray at inispray ito direkta sa mukha ng shooter. Hindi lang yon, nagawa niya ring agawin ang baril mula kay Ibarra. Noong June 5, 2014, ang isa sa pinakakahangahangang kwento ng tapang ay nakuhanan pa ng kamera. Si John Mace, gamit ang lakas ng loob, ay hinarap ang isang school shooter sa pinaka-ekstraordinaryong paraan. Kahit may dalang baril at kutsilyo ang shooter, hindi niya kinaya ang diskarte at tapang ni Mace. Isang ordinaryong araw ng Huwebes sa Seattle Pacific University. Ang mga estudyante ay abala sa kanilang mga klase. Ang campus ay puno ng usual na ingay ng academic life. Pero para kay Aaron Ibarra, isang 27-year-old, ang araw na iyon ay malayo sa ordinaryo. Si Ibarra ay may matagal ng history ng mental health issues at may disturbing fascination sa Columbine shootings. Ang fascination na ito ang nagtulak sa kanya para magplano ng isang brutal na atake. Ilang araw bago ang June 5, 2014, nagpunta si Ibarra sa SPU campus at nagkunwari bilang isang prospective student. Niloko niya ang dalawang babaeng estudyante na bigyan siya ng private tour sa Otto Miller Hall. Habang nagpapanggap, inaral niya ang mga potential escape routes at mga lugar na vulnerable sa campus. Dumating ang araw ng krimen. Sakay ng kanyang white pickup truck, pumunta si Ibarra sa campus. Armado siya ng isang Browning over-under shotgun, isang malaking hunting knife at maraming bala. Bandang 3:00 ng hapon, ipinarada niya ang kanyang truck at nilapitan si Paul Lee, isang 19-year-old freshman na nasa labas ng Otto Miller Hall. Walang babala, binaril niya si Lee sa likod ng ulo gamit ang shotgun na agad nitong ikinamatay. Ang shotgun pellets ay tumama rin kay Thomas Fowler na nasa malapit sa lugar. Sinubukan pa ni Ibarra barilin ang isang babaeng estudyante pero nagmalfunction ang kanyang baril na nagbigay daan sa estudyante para makatakas. Pumasok si Aaron Ibarra sa Otto Miller Hall at doon niya nakasalubong si Tristan Cooper Roth. Diretsahan niyang sinabi kay Tristan na binaril niya ang isang lalaki sa labas dahil hindi daw siya nirespeto nito. Binalaan din niya si Tristan na huwag gumalaw. Ilang sandali lang, nakita ni Ibarra si Sarah Williams na pababa sa hagdan. Binaril niya ito at tinamaan sa upper torso. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukang tumakas ni Cooper Roth pero saktong nagmalfunction na naman ang shotgun ni Ibarra. Habang abala si Ibarra sa pag-reload ng kanyang baril, nakita ni John Mace, isang student building monitor, ang perpektong pagkakataon. Wala siyang dalang kahit anong sandata, pepper spray lang ang hawak niya. Pero hindi siya nagdalawang isip. Buong tapang niyang nilapitan si Ibarra at inisprayhan ito sa muka. Dahil sa hilo at gulat, nakuha ni Mace ang pagkakataon para itakel si Ibarra sa sahig. Agad niyang inagaw ang shotgun mula sa kamay nito. Sinubukan pang kunin ni Ibarra ang kanyang hunting knife pero tinadyakan ito ni Mace palayo. Hinawakan niya si Ibarra sa sahig hanggang dumating ang tulong. Sunod-sunod na ang frantic na tawag sa 911 mula sa mga estudyante at staff tungkol sa insidente. Ilang minuto lang, dumating na ang Seattle Police Department sa lugar para i-secure ang buong campus. Sa kasamaang palad, idineklarang dead on arrival si Paul Lee sa Harborview Medical Center. Si Sarah Williams naman ay nasa critical condition at agad na sumailalim sa emergency surgery. Si Thomas Fowler na nasugatan rin sa insidente ay dinala sa ospital para obserbahan at gamutin. Si John Mace ay kinilala bilang isang bayani dahil sa tapang na ipinakita niya noong araw na iyon. Maraming awards ang natanggap niya pero nanatili siyang humble. Ayon sa kanya, mas gusto niyang mag-focus ang media sa mga biktima kaysa sa kanyang ginawa. Ngayon, lipat tayo sa isang kwento na muntik na ring magtapos sa trahedya, pero nauwi sa isang inspirasyon. May 17, 2019, sa Park Rose High School sa Portland, Oregon, isang high school student na si Angel Granados Diaz ang pumasok sa kanyang paaralan dala ang isang loaded shotgun. Ang araw na ito ay nagbukas ng panibagong kwento ng tapang at kabayanihan. Si Keenan Lowe, ang football coach ng Park Rose High School, ang hindi inaasahang bayani.
Si Lowe ay dating star wide receiver para sa University of Oregon Ducks at kilala bilang isang mentor na nagbibigay ng gabay at lakas para sa kanyang mga estudyante. Sa araw na iyon, ang kanyang presensya sa eskwelahan ay naging simbolo ng seguridad at comfort. Pero sa isang iglap, ang araw na iyon ang naging ultimate test ng kanyang tapang. Noong tanghali, si Angel Granados Diaz, isang 18-year-old student, ay naglalakad sa mga hallway ng eskwelahan. Nakatago sa ilalim ng kanyang jacket ang isang loaded shotgun. Si Angel ay dumadaan sa matinding mental health crisis. Hindi klaro ang eksaktong intensyon niya, pero isang bagay ang sigurado. Ang dala niyang baril ay talagang delikado. Naglakad siya papunta sa isang classroom at binuksan ang kanyang trench coat para ipakita ang baril. Mula sa sandaling iyon, ang lahat ng nangyari ay sobrang bilis. Agad na nagtakbuhan palabas ang mga estudyante mula sa classroom gamit ang isang pinto sa likod. Si Coach Lowe, na nakatayo malapit sa doorway, ilang hakbang lang ang layo mula kay Angel, ay hindi na nagdalawang isip. Kahit delikado, tumalon siya papunta kay Angel at hinawakan ng baril gamit ang dalawang kamay. Nagkaroon ng struggle sa pagitan ng coach at estudyante. Pareho nilang hawak ang baril. Ginawa ni Coach Lowe ang lahat para siguraduhin na hindi puputok ang baril, lalo na sa direksyon ng mga nagtatakbuhang estudyante o kahit sa kanya mismo. Gamit ang lakas, naagaw niya ang baril mula kay Angel. Pagkatapos nito, iniabot ni Coach Lowe ang shotgun sa isang guro habang hinihila niya si Angel palabas ng classroom papunta sa hallway. Pero hindi niya ito sinaktan o pinagalitan. Sa halip, mahigpit niyang niyakap si Angel. Sinusubukang pakalmahin siya. Sa moment na ito, may nangyari na sobrang nakakabilib. Sa halip na magalit o matakot, pinili ni Lowe na magpakita ng compassion. Patuloy niyang niyakap si Angel ng mahigpit habang sinusubukang intindihin ang pinagdadaanan nito. Ang moment na ito ng empathy ay na-capture ng security footage. Makikita si Lowe na inaalo ang estudyanteng halatang nasa matinding emotional crisis. Sino ba ang mag-aakala na ang sitwasyong ito ay magtatapos sa isang positive outcome? Sinabi ni Angel kay Coach Lowe na hindi niya intensyon na manakit ng iba. Ang totoo, pumunta siya sa classroom na iyon para tapusin ang sarili niyang buhay. Nalaman kalaunan na si Angel ay matagal nang nag-struggle sa depression. Ang shotgun na dala niya ay may isang bala lang. Nakaukit din sa casing ng bala ang 05/17/2019, ang petsa ng insidente. Ipinapakita nito na ang ginawa ni Angel ay pinagplanuhan ng maigi. Nakakita rin sila ng isang side note sa loob ng kanyang jacket na nagpapatunay na seryoso siya sa kanyang plano. Dahil sa aksyon ni Lowe, hindi lang niya napigilan ang isang trahedya. Ipinakita rin niya ang kahalagahan ng empathy at human connection sa panahon ng krisis. Ang tapang at presence of mind niya ang nagbago ng isang potensyal na madugong sitwasyon sa isang moment of understanding. Si Angel Granados Diaz, na dumadaan sa mental health crisis, kalaunan ay umamin sa kasalanang may kinalaman sa pagdadala ng loaded firearm sa pampublikong lugar. Siya ay binigyan ng 3 taong probation at siniguradong makakatanggap ng lahat ng tulong na kailangan niya para makabangon. Si Coach Lowe naman ay kinilala at itinuring na isang bayani. Tumanggap siya ng maraming awards, kabilang ang Congressional Medal of Honor Citizen Honor Award, bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan. Sinabi ni Lowe na bago ko ang mga plano niya noong pumasok ako. Kung late pa ako ng 5 minuto, baka lumabas na siya sa hallway at may nabaril na. January 20, 2017, isang araw na hindi rin makakalimutan. Sa West Liberty Salem High School sa Ohio, pumasok ang estudyanteng si Logan Cole sa restroom para ayusin ang buhok niya. Hindi niya alam, may isa pang estudyante doon na may dalang loaded gun at nagpaplanong maghasik ng lagim sa eskwelahan. Ang mga sumunod na nangyari, isang kwento ng desisyon na hindi mo inaasahan. Ellie Serna, isang 17-year-old na estudyante ang pumasok sa eskwelahan na may dalang shotgun na nakatago sa kanyang bag. Ang kailangan lang niya ay isang lugar at tamang pagkakataon para mailabas ang baril nang hindi napapansin ng kahit sino.
Kinahapunan, napili niyang gawing staging area ang boys' bathroom, umaasang walang papasok habang inihahanda niya ang kanyang plano. Si Eli ay matagal nang nakikipaglaban sa matinding depresyon at pakiramdam ng pagiging mag-isa. Sa kabila ng tahimik niyang ugali, may bagyong emosyon sa loob niya na nagtulak sa kanya sa puntong ito. Isang desisyon na magdudulot ng trahedya. Bandang 7:30 AM, pumasok si Eli sa banyo ng eskwelahan. Habang inilalabas niya ang shotgun mula sa bag, biglang may pumasok na estudyante, si Logan Cole, isang 16-year-old na kilala sa pagiging mabait at palakaibigan. Hindi makapaniwala si Logan sa nakita niya, isang estudyanteng may dalang shotgun at nakasuot ng ski mask. Agad niyang naisip na si Eli ay handa nang lumabas at magsimula ng shooting spree. Isang saglit, nagkatitigan ang dalawang kabataan. Walang salita. Pero bigla, itinaas ni Eli ang kanyang shotgun at nagpaputok ng 2 beses. Tinamaan si Logan sa dibdib at likod. Hindi na maalala ni Logan ang pangalawang putok, pero malinaw na nangyari ito. Bumagsak siya sa sahig, duguan at nasa matinding kalagayan. Sa kabila ng higit 200 shotgun pellets na tumama sa katawan niya at kahit nabasag pa ang isang ngipin dahil sa impact ng pagbagsak niya, si Logan ay nanatiling matatag, habang ang ibang tao ay maaaring umiiyak sa sakit o magmakaawa para sa kanilang buhay. Si Logan, sa halip, ay tumingin ng diretso kay Eli. Sa kabila ng matinding pinsala, sinabi ni Logan kay Eli na huwag nang ituloy ang massacre. Hindi niya pinili na magmakaawa. Sa halip, ginamit niya ang kanyang lakas ng loob para kausapin si Eli ng direkta. Kahit masyado nang mahina si Logan para labanan si Eli ng pisikal, nagawa niyang labanan ito sa emosyonal na paraan. At ang nakakagulat, naging epektibo ang ginawa niyang pagsusumamo. Sa kabila ng matinding sakit, nagawa pa rin ni Logan na kausapin si Eli. Sinabi niya, "Tama na, ibaba mo na ang baril. Wala ka pang pinapatay. Hindi mo kailangang manakit ng iba." Sa puntong iyon, humingi ng tawad si Eli at dahan-dahang itinulak ang baril sa ilalim ng stall. Habang nangyayari ito, sa labas ng banyo, narinig ng mga guro at estudyante ang mga putok ng baril na umalingaw-ngaw sa buong hallway. Nagdulot ito ng matinding takot at panik. Ang karamihan ay nagmadaling tumakas para sa kanilang kaligtasan. Ang nakakabilib rito, hindi lahat ay tumakbo palayo. 2 matapang na lalaki ang tumakbo papunta mismo sa direksyon ng mga putok ng baril. Determinado silang protektahan ang mga estudyante at pigilan ng shooter, kahit pa ibig sabihin nito ay ilalagay nila ang sarili nilang buhay sa panganib. Sila ay sina Principal Greg Johnson at Assistant Principal Andy McGill. Pagdating nila sa banyo, nakita nila si Eli. May hawak pa ring baril at delikado. Sa kabila ng panganib, buong tapang nilang nasubdue si Eli at nakuha ang baril. Tinitiyak na wala nang masasaktan pa. Pagdating ng mga pulis, nadatnan nilang hawak na nina Principal Greg at Andy si Eli. Si Eli Serna ay naaresto at kalaunan ay sinentensyahan ng 23 at kalahating taon sa kulungan dahil sa attempted murder, felonious assault at inducing panic. Sa trial, lumabas na si Eli ay matagal nang dumaranas ng matinding depression, isang malaking factor na nakaapekto sa kanyang mga aksyon, pero hindi ito naging excuse para sa kanyang ginawa. Samantala, si Logan ay mabilis na dinala sa ospital kung saan sumailalim siya sa emergency surgery. Ang kanyang pagkabuhay ay itinuturing na isang milagro. Hanggang ngayon, may mahigit 100 shotgun pellets pa rin sa kanyang likod at dibdib na naging bahagi na ng kanyang katawan. Ngayon, transition ulit tayo sa isa pang kwento ng kabayanihan. Noong May 25, 2018, sa Noblesville West Middle School sa Indiana, isang school shooter ang pumasok sa classroom. Pero dahil sa tapang ng isang guro, naisalba ang buhay ng maraming estudyante. Si Jason Seaman, dating football player at guro, ay naging bayani nung araw na yon. Bandang 9:06 AM, abala ang mga estudyante sa kanilang science quiz. Isa sa kanila ay si Ella Whistler, isang masayahin at matalinong estudyante. Sa mga sandaling iyon, isang 13 anyos na lalaki ang may madilim na plano. Noong araw bago ang insidente,
Nag-record siya ng video sa kanyang basement. Ipinakita ang dalawang handgun at sinabing kukuha siya ng buhay bago tapusin ang sarili. Nagpadala rin siya ng babala sa 3 kaklase na huwag pumasok sa eskwela kinabukasan. Kinabukasan, walang senyales ng trahedya. Naghanda siya para pumasok sa school pero sa loob ng kanyang backpack ay may 2 baril at 1 kutsilyo. Walang metal detector sa paaralan kaya naipasok ang mga ito. Sa second period, nagpaalam siya na lalabas, kinuha ang kanyang backpack at dumiretso sa bathroom. Pagbalik niya sa classroom, inilabas niya ang .22 caliber handgun at nagpaputok. Ang unang tama ng bala ay tumama kay Jason habang tinutulungan si Ella sa isang tanong. Sa kabila ng sugat, kumilos si Jason. Dinampot niya ang isang maliit na baseball bat at inihagis ito sa shooter. Saglit itong na-distract. 3 beses siyang binaril pero hindi siya sumuko. Tinakel niya ang shooter at tuluyang napigilan ang mas malalang trahedya. Siniguro niyang makalabas ang mga estudyante habang hawak ang shooter hanggang dumating ang mga pulis. Si Jason at Ella ay parehong dinala sa ospital. Kahit 3 beses binaril, itinuring siyang bayani. Para sa kanya, ginawa lang niya ang nararapat. Si Ella naman ay nakaligtas at nagsimula ng magpagaling. Noong May 21, 1998, sa Thurston High School, Oregon, isang 17 years old na si Jacob Riker ang sumugod sa shooter na si Kipland Kinkel, isang 15 anyos na may dinadalang psychological issues. Pinatay ni Kipland ang kanyang mga magulang bago magpunta sa paaralang bitbit ang maraming armas. Sa cafeteria, kung nasaan ang 300 na estudyante, nagsimula siyang magpaputok na ikinasugat ng 35 na tao. Sa gitna ng kaguluhan, sinugod siya ni Jacob pero ito ay nabaril. 6 pang estudyante ang tumulong upang mapigilan si Kipland hanggang dumating ang pulis. Nahatulan si Kipland ng 111 years na pagkakakulong. Noong May 6, 2021, sa Rigby Middle School, Idaho, isang 12 anyos na estudyante ang nagpaputok sa hallway. Napigilan ito ng guro na si Krista Knighting. Sa halip na gumamit ng dahas, kalmado siyang lumapit, kinuha ang baril at niyakap ang bata hanggang dumating ang awtoridad. Walang naiulat na nasawi at mabilis din na nagamot ang mga sugatan.